everybody! For today's video ay gagawa tayo ng christening cake para sa girl at para sa boy. So, tatlo ang christening cake ko for today dahil fiesta dito sa barrio namin. At eto ang in na ma-order sa atin kapag fiesta. So, eto na nga at simulan na natin. So, eto gumamit lang ako dito ng leaf tip na yung small lang, yung maliit ang ginamit ko para magkaroon ng design tong square ko na cake sa ganito sa side niya at dun sa top. So, isi-swirl-swirl lang natin siya habang tayo ay nakapisil sa pagpipe. And then, nilagyan na nga natin siya ng border. So, gamit ko sa border para sa rosette ay 2D. At sa border natin sa baba ay yung ating maliit na French tip. So, nagpalagay din yung client natin ng stars, clouds, and yung picture ng ating celebrant. So, yun, yung ating banner na may nakalagay na Welcome to the Christian World. So, Phil Nathan, yung kanyang name. At itong mga clouds natin sa harap ay nilagyan natin ng floral wire para hindi siya dumikit dun sa mismong icing at magresulta ng pagkabasa ng ating topper. So, next natin dyan ay naglagay na tayo ng mga draggies. So, requested sa akin to ng client ko. Naglagay din tayo ng gold star na draggies para magdagdag na complement dun sa ating color ng ating cake. So, yan lang. At nilagyan din natin ng maliliit na draggies na silver and gold para lang magkaroon pa siya ng kaunting agaw pansin. At yung ibang toppers naman natin ay may shoes and feeding bottle. Next naman natin ay for girl na christening cake. So, yan, naglagay lang ulit tayo gamit ang ating piping bag para sa final coat. So, kanina, nauna na lahat yung aking crumb coating dun sa ating square cake at itong dalawang pang christening cake na pang girls. So, para mas mabilis lang at na-chilled natin siya, naglagay muna ako sa tatlong cake ng ating crumb coat. Then, saka ko sila pina-final frosting. So, itong second cake natin is madali lang naman siya. Medyo may pagka-marble ng pink yung ating cake. So, ganun lang yung ginawa ko. Kailangan ay stiff pick talaga yung ating icing, yung ating frosting. Tapos, saka natin siya i-scrape ng dahan-dahan. Yung halos hindi na madiin para magmukha siyang marble na makinis. So, nagpalagay din yung client ko ng ganyan, yung ating rhinestone. So, nabibili lang yan online shop. And non-edible yan. Pang-design lang talaga siya sa cake para mas maganda siyang tingnan. Then, requested sa akin ng client ko, nalagyan nga siya ng gold star na draggies. So, ayan na lang yung nilagay ko. Minimal lang din yung nilagay ko kasi marami yung star dun sa taas para hindi ganun ka overload tingnan o crowded tingnan yung ating mga design. So, meron tayong lemon extract and gold luster dust. So, pinaghalo lang ulit natin yan. Tantiameter lang tayo. And then, ipipaint lang natin siya dun sa edges ng ating cake. So, walang ganito dun sa sample cake na binigay sa akin ng client ko. But, nag-insist ako para hindi masyadong boring at mas bumagay siya dun sa theme ng cake natin. So, since may mga gold naman and then yellow yung moon, so ang na-decide ko na lang is gold luster dust para mas maganda pa rin siyang tingnan at may elegant pa rin yung dating kahit na printable topper ang ating nakalagay sa design ng cake. And minimal din na draggies. So, lastly naman natin ay ito yung panghuli kong cake since ito naman yung huling pick up sa akin. So, meron tayo ditong Pusha Pink na frosting. Pusha Pink na perna yung ginamit ko dyan. So, tinansya ko lang para mas maging kulay ganan dahil ganan ng sample cake na sinend sa akin ng aking client. Then, yan, pinakinis lang natin. Ang gamit nga pala natin ditong icing is ACC ng Achievers. So, yun yung ginamit ko. At okay din naman siya at napaka-stable. Nakita ko dun sa texture ng ating cake ay magaganda. At saka, na-try ko na rin siya na matagal na naka-room temp ay stable naman siya. So, dapat lang talaga is yung water niya is cold, then tama lang talaga siya dun sa ating pinakang whipping paste para mag-result ng ganito ka stiff thick na icing at frosting. So, dito naman, ganun lang yung naging design para sa clouds. O, di ba? Ang napaka-stiff thick ng ating icing. ACC yung ginamit ko dyan. Then, dito nga sa ating stars, yan, meron tayong gold star. Yan, nabili ko lang to na gum paste, pero nilagyan ko pa rin siya ng gold luster dust. Kasi para magkaroon siya ng glittery effect. So, ito gamit na gamit talaga yung aking star na gold draggies. Nilagyan ko din to. And then, after nyan ay gumawa na tayo ng ating fondant details. So, dito sa fondant details natin, meron tayong fondant moon and fondant na baby na nakasakay siya dun sa moon. Ito yung tinatawag na let's hug to the moon na topper. So, sana bibili ako nito kasi wala akong makita na baby na nakasakay nga dun sa moon. So, ginawa ko na lang siya ng mano-mano. Na ganun, nagpa-print lang ako ng printable topper natin na moon. Then, dun ko dinikit yung ating fondant na moon. Yan, dinikit ko lang siya ng ganun. Tapos gumamit ako ng skewer kanina para pantay yung pagkakagawa natin ng moon. So, yan ulit. Gumamit tayo ng lemon extract. Tapos yung ating gold luster dust kanina, pinaghalo lang natin and binarush natin. So, kada natutuyo, brush lang ulit ng brush. Tapos tap-tap lang natin yung ating paintbrush and feel kumapal siya. Huwag natin didiinan kasi pag diniinan natin yung pagbubrush ay mabubrush ulit natin siya at magiging visible yung ating fondant details. So, dito naman sa paggawa ng ating baby, yan, nagumamit lang ako ng cutter, round cutter natin na metal. Then, tinry ko lang siya, yan, sinukat ko lang siya dun sa ating moon para naman sa kamay niya maliit lang siya na strip, tapos nilagyan ko lang siya ng mga guhit-guhit para magmukha siyang finger dun sa ating fondant hand. Yan yung nagawa ko. Next natin dyan is nagbilog lang ako ng konti para dun sa pinakakatawan since tatakloban naman siya ng blanket. Yan, dinikit ko lang din yan, tapos ginawa ko na rin yung kanyang magiging paa na magmukha siyang nakakapit dun sa ating moon. So, tinansya-tansya ko lang din yung paggawa niyan. At nilagyan ko na rin siya ng fondant sa ilalim para hindi siya malaglag kapag nandun na siya sa ibabaw ng ating cake.
Then, ito naman yung gagawin ko na blanket. So, nilagyan ko lang siya ng ganang effect. Meron na kasi ako embroider na ganan. Tapos, sinukat ko lang sa kanya para magmukha siyang naka-blanket doon sa ating moon. So, hindi malalaglag yung ating moon since nakakapit siya doon sa ating printable topper. Pag kasi ganitong mga design at solo mo lang siya gagawin, mas okay yung gum paste. Pero, hindi ako masyadong fan ng gum paste kasi medyo matigas siya kung kakainin. Since ito namang fondant ay ready to made na, mas mabilis din siyang gamitin at hindi naman siya ganun kasing mahal ng ating gum paste. So, mabibigay natin ng mas mura sa ating client. So, dito naman sa mga stars na to, ito naman yung ididikit ko dun sa harap ng ating cake. So, ganun lang yung ginawa ko. Sa likuran, nilagyan ko lang siya ng stick, tapos nilalagyan ko din siya ng fondant para mas dumikit siya doon sa ating fondant details na moon. At dito naman sa ating welcome to the Christian world. So, fondant yan na nilagyan ko lang ng sulat na gamit ang icing. Tapos, ito na nga ang ating mga finished product. Nagandahan din naman ako and hope so nagandahan yung aking mga clients sa pagkakagawa ko nito. At napaka-presentable naman sa paningin ko. So, yun lang guys. Thank you sa inyong panonood and hope so nagkaroon kayo ng kanting idea sa paggawa ng ating christening cake. And happy fiesta sa aming barrio sa Lusacan, Chaong, Quezon. And that's it guys. Thank you for watching and please do like and share. Please subscribe to my YouTube channel Rick's Cakes Life and please visit my page and for your inquiries, Rick's Cakes by MCJ at Bake Shop. Once again, this is Rick's Cakes. Bye! See you in my next video.